Ang safeguarding ay tungkol sa pagpapanatiling ligtas ng mga bata. Ibig sabihin nito ay pagprotekta sa kanila mula sa anumang pinsala. Ibig din nitong sabihin ang mapansin kapag may bagay na hindi tama ang pakiramdam. At ibig sabihin din nito ang paggawa ng tamang hakbang sa tamang paraan. Ang safeguarding ay hindi lang trabaho ng mga guro o pinuno. Ito ay responsibilidad ng bawat nakatatanda sa paaralan. Minsan madaling makita ang mga alalahanin. Maaaring may batang umiiyak at hindi maipaliwanag kung bakit. Maaaring may batang mukhang sobrang balisa o takot. Maaaring biglang magbago ang kilos ng isang bata. Sa ibang pagkakataon, mas mahirap mapansin ang mga alalahanin. Maaaring makarinig ka ng nakababahalang komento. Maaaring may estudyanteng magsabi ng bagay na hindi ligtas pakinggan. Maaaring makakita ka ng isang nakatatanda sa paaralan na hindi dapat naroon. Kahit maliliit na bagay ay maaaring mahalaga. Kapag may naramdaman kang mali, mahalagang bigyang pansin ito. Kapag may napansin kang alalahanin, simple lang ang iyong papel. Ikaw ay hindi mag-iimbestiga. Ikaw ay hindi magtatanong ng marami sa bata. Ikaw ay hindi susubok lutasin ang problema mag-isa. Ang iyong trabaho ay ipasa ang alalahanin sa tamang tao. Sabihin sa isang guro. Sabihin sa isang pinuno. Sundin ang proseso ng pag-uulat ng inyong paaralan. Gawin ito sa lalong madaling panahon. Kung ang bata ay nasa agarang panganib, kumilos agad at humingi ng tulong kaagad. Mahalaga ring malaman kung ano ang hindi dapat gawin. Huwag mangakong itago ang lihim. Huwag magtanong ng maraming tanong. Huwag hulaan kung ano ang nangyari. Huwag pag-usapan ang sitwasyon sa ibang staff. At huwag isipin na, baka wala lang to. Hindi mo trabaho ang magdesisyon kung gaano ito kaseryoso. Ang desisyong iyon ay ginagawa ng mga taong may tamang pagsasanay. Narito ang isang halimbawa. May nakita kang batang umiiyak sa isang tahimik na sulok. Mukha siyang labis na nababalisa. Maaari kang manatiling kalmado. Maaari kang makinig ng sandali. Maaari mong ipaalam sa kanya na may tulong na magagamit. Pagkatapos, iulat mo ang iyong nakita at narinig. Isa pang halimbawa. May narinig kang estudyante na nagsasalita tungkol sa isang bagay na hindi ligtas pakinggan. Hindi mo siya pinipigilan at hindi mo siya inaakusahan. Iniulat mo ito. O kaya naman, napansin mo ang isang nakatatanda sa paaralan na hindi dapat naroon. Hindi mo siya kinakaharap mag-isa. Inaalerto mo ang opisina o isang pinuno. Pinakamabisa ang safeguarding kapag pare-pareho ang ginagawa ng lahat. Hindi mo inaayos ang problema, ipinapasa mo ito. Pinoprotektahan ka nito. At higit sa lahat, pinapanatili nitong ligtas ang mga bata. Salamat sa seryosong pagharap sa responsibilidad na ito.